Hi guys, once again mga ka-Bloom, and welcome back once again sa ating YouTube channel. For today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install ng dual camera na V380 Pro CCTV camera. So bago tayo magsimula guys, i-unbox ko muna yung aking nabiling CCTV camera. I suggest guys na bumili tayo ng SD card para makapag-playback po tayo ng mga previous record ng CCTV natin. Eto guys, yung kasama sa package, yung dual cam V380 Pro CCTV camera. Yung receptacle. Then may kasamang Tox. May kasama rin po itong warning sign. And syempre guys, yung user's guide manual. Eto guys, make sure na mayroon tayong wifi sa bahay. Lahat naman ng wifi guys is naka-default sa 2.4 GHz. So kahit nasa abroad kayo, OFW kayo, or nasa malayong lugar, ma-access nyo pa rin. Ipakita ko muna guys kung saan nakapwesto yung CCTV natin, and intended po siya sa harap ng bahay and naka-focus siya sa labas mismo. Eto guys, ilalagay na natin yung CCTV sa receptacle and then i-power on na natin. So pagka power on po natin ng CCTV camera, magre-response po yung camera po natin. Iikot po yan ng right to left, and then mag-speak po yan, and then ready na po tayong mag-connect guys. So ang next na gagawin po natin is mag-install na po tayo ng V380 Pro na application sa ating cellphone. So make sure lang po na nakakonect sa wifi yung cellphone po natin. Dito po sa Play Store po tayo mag-install ng application na V380 Pro. So i-search lang natin and then i-download po natin. After natin ma-complete download, i-open natin agad yung application, and then magpapakita po yung declaration and terms. Bali, i-check mark lang natin yung I have read and agree, and then i-press natin yung read and agreed. Ito po yung next na magpapakita. So slide left lang po yan 2 beses pagkahawak po natin yung ating cellphone. Yan, ganyan. And then i-press natin yung get started. Yan, sa bandang baba guys. Yan. So ito na guys, pwede na tayong mag-register or gumawa ng account. Since gagawa tayo ng account, ang ipipress po natin, or wala pa tayong account, ang ipipress po natin is yung register. And then ang gagamitin po nating ipang register po is yung email ad po natin. So guys, pwede namang cellphone number ang ipang verify po natin sa ating account. Ipe-press lang po natin sa bandang taas, magbabago po yan. Magpapakita yung phone verification or email. Pero guys, pinakamadaling pang verify po is yung email ad po natin. So next dito guys is i-press po natin yung please select a country or region. Ang ilalagay po natin is Asia, since ang Pilipinas po is belong to Asian country. I-press po natin yung confirm. And then sa bandang lower portion guys, ilagay po natin yung ating personal email ad. Pagkalagay po ng ating personal email ad, i-press po natin yung next sa bandang baba ng ating cellphone para makareceive po tayo ng 6-digit verification code na isi-send sa ating email ad po. Within 60 seconds lang guys yung pag-input ng 6 verification code. Kung ma-expired, uulit po kayo. So dapat bago ma-expired, mailagay nyo na agad yung 6 verification code and ma-press po natin yung next sa lower portion ng ating cellphone. After that guys, magpapaset na siya ng password. Ang recommended po is combination ng 3 character, alphabet, big letter, and small caps, and then numbers and special character. So habang nagsiset po tayo or gumagawa ng password, may recommendation or instruction po sa bandang lower ng ating cellphone, and then ipapakita niya po kung very strong yung nagawa po nating password. And then guys, pagkalagay natin ng password sa bandang taas, i-retype lang po yung nagawa nating password sa bandang baba, and then i-press natin yung confirm. And then antayin po natin mag-register ng tuluyan, and then ito yung magpapakita po. Antayin lang natin magpakita yung I know, and then i-press po natin yon. Ito siya. And then, i-press din natin yung get started para tuluyan siyang ma-register or makagawa ng account. And then guys, i-press po natin yung orange text sa lower portion, yung permission for adding device.
para ma-set natin guys yung permissions and enabled settings ng locations and Bluetooth. Unahin na natin yung locations guys. I-allow po natin yung permissions and enabled settings. I-press lang po yung while using this app. Yan po. And then yun, nakaset na po yung enabled settings. I-allow nyo lang po yun. And then next po, yung Bluetooth naman. I-allow natin yan. Press allow. And then, ganun din po, yung enabled settings, i-allow din po natin. So, bago natin i-press yung continue guys, make sure lang po na double check po natin kung na-i-on natin lahat yung permissions po bago po tayo mag-press sa continue. Pag okay na po, continue lang and then, ito na po yung next na magpapakita. Dito guys, sa add device, malapit na tayo mag-install ng ating CCTV camera. So, pag press po natin ng add device yung plus sign, and then i-press po natin yung while using this app, magpapakita na po yung scanner ng ating V380 Pro application sa ating cellphone. So, ready to scan na po sa QR code ng ating CCTV camera. Eto guys, i-explain ko lang to. Kaya tayo mag-scan ng QR code ng ating CCTV camera is para mai-connect natin sa Wi-Fi yung CCTV camera mismo. So, ganito ang gagawin po natin. Sobrang dali lang po ito. Hindi po kayo mahihirapan. Eto guys, i-scan na natin yung QR code sa likod ng ating CCTV camera. Sandali lang po yan, wala pang 3 seconds na i-scan na po niya. Eto guys, after nyo ma-scan, nag-auto-detect kung anong Wi-Fi ang gamit po natin. So, yung Orly 2.4 GHz. So, ang next na gagawin po natin is ilalagay po natin kung anong password ng gamit po nating Wi-Fi. And then, pagkalagay po natin, i-press lang po yung confirm para po mag-connect na po yung ating CCTV camera sa ating Wi-Fi. So, antay lang tayo dito guys, connecting sa Wi-Fi yung ating CCTV camera. Dito po sa pamamagitan ng ating cellphone. Yun po, naka-arrow sa icon ng cellphone. So, ito na siya guys. Connecting na yan. Yan. So, select lang tayo ng pangalan ng ating device. And then, i-press natin yung confirm. Yan. Connected na po yan guys. Yan na. Sobrang bilis lang at napakadali lang po mag-connect. Itong paraan ng pag-install natin guys is ma-access natin remotely kahit nasa malayong lugar po tayo. Kahit yung kamag-anak natin nasa abroad, pwede nating i-share sa kanya ito. And yun ang gagawin natin sa next vlog po natin. So, ito na guys, i-testing na natin i-access remotely yung na-installed nating CCTV camera.